Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Lunas, Lunas. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Usapang kidney transplant and organ donation ang ating topic. Kasama pa nga rin po si Dr. Arlene Duque. At sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, eto nga po, pwede nga po ba, Doc, na pakibigyan nga po kami, i-orient nyo nga po yung ating mga listeners and viewers, kung paano nga po ba dapat nating hinahandle. Kasi, di ba, lalong-lalo na kapag senior, aasa na yan sa kanilang anak kung paano nila yung magiging diskarte, 'di ba? Sa operasyon, yung kidney transplant, or di naman po kaya dito muna sa dialysis dahil wala pa nga naman po tayong makukunan na donor. Importante sa lahat
naiintindihan natin yung sakit, di ba? No? Kaya talagang ang pakikipag-usap dito, parang sa bata, no? Hindi lang pwedeng sa bata mo o sa pasyente mo sasabihin, no? Involved. Once na na-diagnose ka talaga ng chronic kidney failure or even disease pa lang, ipinapaliwanag na sa'yo yung course. So, kailangan talaga mo mentally and emotionally ma-prepare mo rin yung sarili mo kasi it's going to be a long-term treatment. Ang haba talaga, hanggat hindi ka natatransplant kasi, hindi ka mawawala sa dialysis That's the fact. No? So, kung long-term treatment ito, so dapat ang pagpaplano din natin long-term din, no? From access. No? Kasi hindi ka naman madadialysis, no? Kahit mabigyan ka ng prescription dyan, hindi ka madadialysis nang wala kang access. No? So, yung role na mabigyan ka ng plano sa access mo is very important. Kaya minsan kami, no, as vascular surgeon, gusto namin pag meron ka na sa leeg, kunyari, hindi na iwasan, hindi ka sumunod Yes, pinagpaliban ng pinagpaliban. In denial ka pa. So, inabot na ng ilang buwan ito, sinasabihan mo na talaga yung pasyente na dapat malagyan ka na ng fistula. Kasi yun yung pangmatagalan. And take note, pangmatagalan ha. Hindi natin sinasabing permanent. Yes. No, kahit sa access walang forever. Nasisira siya. Daming hugot. Kaya nga. Nasisira siya, ma'am. So, imagine if kailangan siyang i-access or i-cannulate 2 to 3 times a week. Pwede talagang humina yung fistula, mabutas yung fistula. So, yung planning na yan, kailangan mong ma-explain sa relative, no, na hindi ito yung magiging first time na gagawang ka ng fistula or ng access hanggat hindi ka natatransplant. Okay. Yung pagkakaroon natin ng access dito sa bandang leeg, Doc, ibig sabihin, di ba, humantong na nga po sa emergency case yung pasyente. Pero kailan dapat natin ilipat dito sa may bandang braso, Doc? Okay, pag ginamit mo yung catheter na temporary sa abroad, no, yung mga ibang napuntahan ko na nakapag-train tayo ng kaunti, 2 weeks lang yan Yung iba nga 1 week pero so marami tayong kakilala, Doc, na tumatagal na. Exactly. So dapat bago pa yan na ilagay, meron ka ng abang. It's just so happen, yung abang hindi pa magamit. Okay. So, pero sa atin, ina-adjust natin siya na hindi naman recommended na abutin ng buwan. Pero sa atin, gumagawa tayo, yung mga pasyente natin may sariling guidelines. Discarte. No, na inaabot ng 3 months, 6 months. So, yan yung sinasabi ko na pag tumagal na siya dyan, nagkakaroon na ng infection. Pag tinanggal mo yan, yung peklat na ginawa niya, so kumikipot na yung ugat mo sa lieg. No, na pag nilagyan ka ng fistula sa kamay, lalaki na yung braso mo kasi hindi na magkaroon nagbara na yung sa leeg mo, so hindi na siya makabalik sa puso mo, hindi na makacirculate. So, from that catheter insertion, na gumawa ka na sariling guideline mo, napakalaki ng complication niya sa'yo when it comes to planning. Kasi hindi ka na mahanapan ng mas maayos na paglalagyan ng access. And doon na nagsisimula yung problem. Kasi hindi ka na magawa ng maayos na access kasi nga, nagamit na yung kaliwat kanan mong leeg. I'm sure yung iba dyan, nilagyan, mag-i-infect, ililipat sa kabila. Kasi wala pa nga siyang access sa kamay No? So, wala na, sira na. So, yung plano natin na dapat madialysis ka hanggang sa magkaroon ka ng donor mo na ma-transplant ka, yun na yung nagiging problema. So, alam mo naman na pag wala kang access, hindi na mapapatuloy yung dialysis. Exactly. Alright. So, ang very important dito is planning, no? Anong access ang gagamitin sa'yo? So, hindi talaga ubra na basta ka lang gumawa ng access, no? No, kung saan mo lang ilagay yan. No? Kasi kawawa din yung pasyente sapagkat para kung saan ka na lang binutasan. Kakailanganin niya yan. So, importante ang planning. Importante na ma-discuss mo yan sa pasyente. At importante na maintindihan niya na nasisira yan. At pangalawa, pag nasira siya, gagawan mo siya ng panibago. Alright. Thank you for pointing that, Doc. It's a cycle. It's going to be a cycle hanggat nagdi-decide ka na magstay sa dialysis. It's a cycle. Okay. Pero gaano naman po ba, Doc,
karami yung nakaka-access sa kidney transplant dito sa Pilipinas? Ayan. No, ang statistics ng may sakit sa bato na nasa dialysis around 30,000. No, more or less, no? More or less nasa 30,000. Ang natatransplant natin in a year, no, annual, no, sa National Kidney and Transplant Institute lang na data, Yes. less than 300. So imagine that gap. Oo. Wala pa sa Imagine kalahati, Doc. Oo, wala pa. Kasi nga, ang problem is no transplantation without organ donation. Ang Yun. organ donation natin, Doc, dapat ba nakukuha sa kamag-anak rin natin? Dalawa ang definition natin ng organ donation. One is living, either related sa iyo, hanggang fourth degree, no? Oo. Up to, and your non-related, no? So yung non-related, pwedeng ito yung asawa mo, yung kaibigan mo. Oo, pwede Pwede kaibigan. naman, yes, pwede. Basta ma-prove mo naman yung emotional na relationship ninyo. No? Sabi ko nga, hindi ka naman basta ikaw na mag-donate sa akin eh. Meron itong proseso pinagdadaanan, examinasyon, kung kayo ba ay match, and at the same time, yung proof na talagang ang donation na nangyari between you and your friend ay isang legal at walang pagdududa. So maraming papeles itong hinihingi, no? Ito ay nangyayari dito sa ating opisina sa Human Organ Preservation Effort, no? Dito pinaprocess yung papeles ng mga gustong magpa-transplant. At isa pa na donor na pwedeng pagkuhanan ay ito nga yung gusto nating itulak, no? Kasi ito ay isang programa ng Department of Health. At ito ay sinusuportahan ng napakaraming batas. Number 1, yung Republic Act of 7170, the Organ Donation Act. At number 2, yung napakaraming sunod-sunod na administrative order. So, itong organ donation ay patagal namang tinutulak talaga ng ating gobyerno. No? Na, hindi pa po ako doktor, ay meron na pong mga suporta. Kaya lang hindi siya napapansin. Ito yung deceased organ donation. At nakakaawa, no, kasi sa ating bansa less than 1 per million per people per million population ang ating data. So 100 million tayo. So sa isang taon ilan lang yung nakukuha natin, no, na mag-participate sa deceased organ donation compared to Spain. Na pinakamarami, 40. So, dami nga. Ang dami nila, no? So, compared sa UK, ang tataas, no? Pero sa atin, sa Asian country talaga, so isang factor Pahirapan talaga. Culture. Oo, okay, sige. Alamin nga natin, Doc, yung mga guidelines para sa mga interesadong mag-donate ng kanilang organ, ano, sa ating pagbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Number 1. Healthy Minute. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating discussion, kidney transplant and organ donation. Balikan nga rin po natin, Doc, yung ating naiwang katanungan, kung ano nga po ba yung mga guidelines na dapat nating isaalang-alang kung sakali willing and interested tayo mag-donate ng ating organ. Okay. Una-muna, i-clarify natin kung living ito, so dapat ang kausap po talaga dito is yung kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, at saka yung basta mapuprove natin na kayo ay related naman sa isa't isa. Yes, legal yung ating paraan kung bakit kayo magdo-donate, kasi nga napakaraming proseso po at papeles na hihingin. Yung guidelines for the living, kailangan una muna is match. Okay, by blood type. Yan, number one na basic is dapat match ang blood type. Okay, and then the rest, kailangan yung sa living na donor, ma-prove natin na kayo ay healthy, eligible to donate. Pag may mga bisyo ba, Doc, like sabihin natin nagiinom, naninigarilyo, nakasubok ng droga, minsan, pwede pa rin bang mag-donate? Ang pwedeng mag-donate, hindi naman po bawal na kayo ay umiinom basta ang inyo pong liver function test ay normal. Hindi naman, kahit na po naninigarilyo, hindi rin po ito bawal as long as wala pong hypertension, diabetes. Pagdating po sa
nagte-take po ng drugs, Oo. ito po yung hindi natin siya Pinapayagan, oo. Lalo na po kung by test ay positive pa ito. Mhm. So ibig ko po sabihin, bago ka makapag-donate, may mga criteria po kaming sinusunod, no? At may mga laboratorio po kayong gagawin, no? After po niyan, kung kayo ay pumasa na, ibig sabihin healthy, pwede po mag-donate. Ang next na po is yung papeles na, no? Kasi kayo ay interviewin po sa ating ethics committee, no? At dito natin ipo-prove, no, yung inyo pong decision kung bakit po kayo gusto ninyong mag-donate sa taong ito. No? May Yan age na ba po yan, Doc? Start sa ating administrative order, ang start na pwede sa living donation ay 21 years old. Wow, And bata then, pa. yes, and then pataas po, no, as long as ang donor po ay wala nga pong ibang sakit. No? Kasi kailangan talaga healthy eh. Okay lang na bakunahan na rin, Doc, ng COVID-19. Wala namang magiging problema yon. Oo. Both recipient and donor, gusto natin na may bakuna kayo. No? Okay. Pero kung sino magde-decide, Doc, kung ano ba yung dapat kong i-donate? Yung left or right organ, like sa kidney? So once kayo po ay na-approve na, no, pati ng ethics, no, papagawa po tayo ng CT angiogram natin, yung CT scan at saka yung function po ng kidneys ng donor. Basta po ang protocol natin diyan, yung magandang bato ay maiiwan sa donor. Okay. So, kasi hindi naman yan laging eksakto eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba, unti-unting nasisira yung bato mo, di ba? So hindi yung function niyan hindi laging 50% 50%. So lagi kaming namimili, kami ang magde-decide kung ano ang aming kukunin, basta ang sigurado iiwanan namin sa donor yung pinakamaganda. Okay. Ano naman po ba, Doc, yung maaari nating i-expect once na kapag donate tayo ng isa nating bato, ano po yung maaari nating maramdaman na may mga limit na po ba sa ating magiging activity? Okay, maraming pag-aaral tsaka maraming magpapatunay dyan, no? Lalo na yung mga naging donors na wala po itong magiging limitasyon sa inyong gawain, wala rin po itong yung matatakot ka na baka ako din magkaroon na masira yung aking bato. No, hindi po, no, kasi nga ang kailangan nga lang ng isang tao ay isang bato, no, para po magpatuloy ang kanyang buhay, no. Minsan nga naisip ko kaya dalawa yan kasi baka yung isa meant really to be shared. Di ba? So baka yun na picture yan ng nasa taas na ganito eh, no? Kasi isa lang talaga yung kailangan mo, no? Isa lang talaga yung kailangan mo para mabuhay ka. So wala siyang magiging effect. Yung risk of magkaroon ka ng chronic kidney failure, magkaroon ka ng kidney failure will not be due to organ donation. No? Maraming pag-aaral na pong ginawa dyan at marami na po tayong donors na nakita naman po na hindi yun. No? Ang main reason pa rin kung bakit masisira ang iyong bato is the same as doon sa kung paano nasira yung bato ng recipient. No, which is diabetes hypertension, arthritis, so pag-inom ng mga pain relievers, no, yung mga pag-inom mo ng ayaw mo ng tubig, no, paglaki mo, no, na nagdulot para magkaroon ka ng ibang sakit. So ito pa rin yun, no, pero dahil sa organ donation, wala naman tayong nakitang ganyan sa mga pag-aaral. Kaya nga, ang transplantation naman for kidney, kailan pa yan sinimulan? No? Yung living donation. Yes. Kailan pa yan? Ang tagal-tagal na yan. Okay. Pero para naman po sa kaso ng pasyenteng nangangailangan ng donor, Doc, kahit ba senior citizen, pwede siyang mag-undergo ng kidney transplant? Like sabihin natin, 70 years old, 80 years old, ipupush pa ba natin yan, Doc? Meron akong nakita nung aking training pa, no, na as a fellow for transplantation, meron na transplant na hanggang 80, no, as long as ito kasi ay kaya ng kanyang pangangatawan. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman basta pag transplantation ay basta ka na lang i-schedule. Talagang very rigid at strict naman ang process, no. Kung ikaw ba ay pwede talagang ma-transplant or hindi. I-clear ka naman, papagawa ka naman ng mga laboratorio para makita kung kaya ng katawan mo na ikaw ay matransplant. So yes, transplantation, pwede po natin itong i-offer even sa mga senior citizens. Ayun, magandang balita yan, Doc, ano? Talaga. So sa
avail nila ng kidney transplant, meaning to say, gagraduate na sila sa dialysis, Doc. Yes. So, ito talaga yung cure and treatment, no? It's the gold standard na treatment for organ failure, ang transplantation. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng donor. So, ibanggitin ko lang yung isa pa, no? Yung isa pang proseso para ikaw ay makapag-avail ng transplantation, no? Yung isa nga living. At ito yung importante, yung pinupush talaga natin, yung deceased organ donation, no? Kung sakaling mamatay. Yes, no? Ito naman po ay isang legacy mo na. No? Ito naman ay ito ay pagiging altruistic na ito, no, na ikaw ay, since ikaw yung buhay mo matatapos na dito sa mundo, wag natin i-put into waste yung ating organs. Kasi kahit po sa organs may recycle din, no? Pwede naman po itong magamit, no? Yung mga paniniwala kasi na kailangan pag umakyat ka sa langit, buo ka, no? Wala, parang hindi ko po mahanap kung saan yan nanggaling, no? Pero kasi siyempre mga paniniwala yan, yung mga bagay na gusto po natin mabago, no? Na ang organ donation po ay isa ring tulad ng mga donasyon na ginagawa nating charity, no? Na pagbibigay ng mga material na bagay. Ito nga lang po, ang ibibigay mo dito sa kapwa mo, buhay po, no? Yes, so, maaring nawalan po kayo dahil namatay po ang inyong mahal sa buhay, pero imagine niyo nakapagdagdag naman kayo ng buhay sa iba. Exactly, baka po ang mabigyan nyo pa po nito pediatric bata, no, na magiging presidente na hinahanap natin na sobrang tagal na magbibigay sa atin ng kaunlaran, no? Pwedeng maging ganyan, di ba? So sana po ito yung gusto nating ihingi ng tulong sa lahat, no? Makapagbigay ng edukasyon, awareness na ang organ donation po ay ginagawa din po sa Pilipinas. Suportado po ng Department of Health. So sa halip na i-cremate ka na lang, Doc, i-libing ka na lang, 'di ba? Yung organ mo pwede pang pakinabangan ng iba. Paano po ito, Doc, maaaring gawin, no? May mga form po ba tayong kailangang fill upan diyan kung sakali just in case something happen, 'di ba? Hindi natin masasabi. Pwede na po ba tayong parang last will, 'di ba? Na ipinapaubaya ko na yung aking bato kung kanino man, ganon. Alam mo, pinaka-basic, yung ating driver's license. Tignan mo yung likod niyan. Tinatanong ka dyan kung gusto mo bang maging donor. No? Alright. Pero karamihan sa atin, no? Ako din, noong una, hesitant pa. Hindi ko ka pinansin. No? Since ang ruling sa Pilipinas kasi is an opt-in So, minsan, I think ang proseso is kung hindi mo siya na-tick, automatic no siya. Okay, So, kung pwede po, kung kayo ay magre-renew ng inyong driver's license, tignan po ito maigi. At kung kayo po ay buong puso at taos-puso po na gusto nyo pong maging deceased organ donor, no? Pagtapos na talaga yung mission mo dito, pakiclick po siya na yes, no? Kasi isa po yun sa pwede natin pagbasihan kung tayo po ay magpapakonsent sa inyong kamag-anak, no? Na kayo po ay willing na maging donor. Kasi hindi na namin kita mahihinga ng consent Talagang yung relative mo na ang magdidesisyon para sa'yo. Ngayon, kung hindi nila alam na ikaw ay willing na maging donor, mahihirapan silang mag-consent. So, yan yung problema natin dito. Yung paghingi ng consent sa kamag-anak. Kasi hindi nila alam kung ano bang legacy or ano bang gusto mong mangyari pag patapos ka na dito sa mundo. No? Kaya importante na maipahayag mo ito sa iyong kamag-anak. Dahil sila po talaga ang magko-consent para sa'yo. Pangalawa po is we have a donor card. No, organ donor card. Pwede mo po itong makuha sa aming opisina, sa aming Facebook page. And meron po kaming iHope app, no? Promote ko na lang din. Yes, go ahead. App, no? It's an application. Pwede mo po siyang i-download sa Google Play. And soon po sa iOS. So pagka po dinownload mo ito, pwede ka mag-register as organ donor. And then you can print the card.
no? And just make sure po na mapasaynan mo ito sa iyong kamag-anak na naman, no? Kasi nga opt-in system tayo, no? Kailangan po talaga may consent, no? Sa ibang bansa kasi opt-out eh. Ibig sabihin presume tayo na lahat tayo donor unless sabihin mo naman na hindi, no? Yung legislation nila iba, no? Si Spain, si UK kaya ganun katataas kasi ganun ang legislation nila, no? Yan nga yung gusto rin nating i-push, no? Baka pwedeng pansinin yung legislation about organ donation for transplantation. So, yan po. Ayun. Pero Doc, ito ay paano mag-synchronize sa mga ospital na aabutan ka kung sakali, 'di ba? Na isinugod ka dead on arrival. Paano nila ma-notice na you're willing to donate pala? Ayan, no, salamat sa pag-mention mo niyan, no? Kasi isa rin sa mga challenges namin, yung hospital mismo no? Kaya yung mga hospital na, lalo na yung mga hospital ng Department of Health, no? Dapat maganda sana, no? Alam nila na ito ay isang programa ng Department of Health at ito ay suportado ng isang Republic Act, no? Ang ginagawa namin dito is pinupuntahan namin itong mga hospitals, private or government. Nagwo-workshop tayo dito about organ donation. Tinuturo natin ito sa kanila kung paano mag-identify, kung paano mag-detect, at kung paano siya itatawag sa HOPE. Kasi si HOPE ay isang organ retrieval arm. Ibig sabihin, kami talaga yung OPO kami, no? Organ Procurement Organization under the Department of Health, na arm ni NKTI, 4 NCR, Regions 2, 3, 4A, and 4B. So, itong mga regions na to, tinuturuan natin sila kung paano mag-identify, kung paano mag-refer. No? Tapos sasadyain nyo Doc? Yes, pupuntahan namin ito, i-assess namin yung mga pasyente, at kami mismo ang nakikipag-usap sa mga relatives, no, ng about organ donation. And you know the difficulties, kung makikita mo yung challenge, no, hihingi ka ng consent sa isang pasyente na nagdadalamhati for organ donation. Ngayon, kung hindi siya aware, hindi niya alam na may ganitong programa at kung para saan itong programa na ito, hindi ka magko-consent, diba? Kasi isipin mo, bakit mo naman kukuhanan pa ng organs yung kamag-anak ko, mamamatay na nga. Diba? So, etong ginagawa natin na pag-uusap, pagkakwentuhan na ito ay napakalaking bagay para maiparating natin, no, kung ano po ba talaga at para saan ang programa ng organ donation. Ayan, maraming salamat Dr. Arlene Duque sa impormasyon, napakamakabuluhang discussion na ating gawa ngayong gabing ito. Ayan, very enlightening nga rin po para sa ating mga kababayan na pwede ka maging living donor or deceased organ donor. At muli, Doc, para nga po sa mga interesado na magpakonsulta sa inyo o sa anumang aspeto na gusto nilang itanong regarding nga po dito sa kidney transplant, organ donation, ang inyo pong clinic address and hotline number. Na lang po, sa National Kidney and Transplant Institute na lang po, Human Organ Preservation Effort, sa 4th floor po ng Diagnostic Building, NKTI. Dito na lang po, no? Pwede niyo po kaming makausap dito. Maraming salamat once again, Doc, and keep safe always. God bless po. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. At paalala rin natin, aanhin po natin ang ating kayamanan kung marami po tayong iniindang karamdaman. Kaya ugaliin po na magpakonsulta sa inyong mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito lamang po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas,